Si Nana Sela ang nag-iisang takbuhan ng mga taong may sakit na walang pampadoktor, namamaligno, naiengkanto, mga nakagat at muntik nang mabiktima ng aswang. Iyon ay dahil sa masyadong liblib ang baryo nilang hindi pa naaabot ng malaking pagbabago. At si Nana Sela lang ang may kaalaman sa mga bagay na mahiwaga sa kanilang lugar. Nung gabing yun, sunod-sunod na katok ang nagpagising sa matanda. Bumangon siya mula sa higaang papag at lumapit sa pintuan. Isang lalaki ang bumungat sa kanya na may bitbit na buntot pagi. Hingal na hingal ito. Halatang galing sa pagtakbo. Kailangan daw niya ang tulong ni Nana Sela. Manganganak na raw ang asawa niya. Agad namang kinuha ng matanda ang mga gamit niya sa pagpapaanak. Isinara ang bahay at sumama sa lalaki. Dahil malalim na ang gabi, kaya naman wala na silang masasakyan tricycle. Kahit sa umaga ay bihira lang din ang mga tricycle doon. Lakad takbo sila. Palinga-linga si Nana Sela dahil batid niyang sa ganoong 10 oras ng gabi ay naglipana na ang mga aswang na kasama rin nilang naninirahan sa bayong iyon. Ilang sandali pa at narating na rin nila ang bahay ng lalaki. Agad nitong pinuntahan ang asawang namimilipit na sa sakit ng tiyan. May bawang at garapon ng asin sa tabi nito na nagsilbing proteksyon nito nung pinuntahan ng asawa si Nana Sela. Agad din naman itong inasikaso ni Nana Sela. Sinabihan niya ang lalaki na huwag bibitawan ang buntot pagi. Natitiyak niyang may mga umaaligi ngayon sa bahay nito dahil sa isisilang na sanggol. Kailangan daw ng lalaki na magbantay hanggat hindi pa nakakaraos ang mag-ina. Hinigpitan ng lalaki ang pagkakahawak sa buntot pagi. Ang mga aswang sa paligid ng bahay ng mag-asawa ay nagngingit-ngit kay Nana Sela. Hindi nila gusto ang presensya ng matanda roon. Nang mailabas na ang bata ay saka biglang nagiba ang pinto ng bahay at bumungad ang isang aswang. Lalaking anyong tao na may nalilisik na mga mata, mahabang kuko at pangil. Hindi na nakagalaw ang lalaki sa mabilis na pag-atake ng aswang ni hindi nagawang gamitin ang hawak na buntot pagi. Nakababawan siya ng aswang at agad winakwak ang dibdib niya. Nasyak naman ang babae nang makita ang nangyari sa asawa. Nagmamadaling dinampot ni Nana Sela ang buntot pagi at kinamit iyon sa aswang na ang inatake naman ay ang natulalang babae. Napasigaw ng malakas ang aswang nang tamaan siya ng buntot pagi sa likuran. Sunod-sunod, kaya't napilitan itong tumakas. Paglabas nito ng bahay ay nagsunuran na rin sa pag-alis ang iba pang mga aswang na nasa labas. Malungkot na naglipat ang tingin ni Nana Sela sa mag-asawang kapwa na wala ng buhay. Kinarga niya ang sanggol, hawak ang buntot pagi, ay matapang niyang binaybay ang mahabang dilim hanggang sa makarating sa sariling bahay. Sa kabila ng nangyari ay nagpatuloy ang buhay ni Nana Sela bilang matandang laging bukas palad na tumulong sa mga nangangailangan. Walang kamag-anak na kumuha sa sanggol kaya't minabuti na lang niya na siya ang kumapkop dito. Pinangalanan niya itong Andrea. Niyakap niya ito ng buong pagmamahal dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay noon lamang siya nagkaroon ng makakasama sa buhay. Alam ni Nana Sela kung ano ang panganib na nakaamba kay Andrea, kaya naman lagi siyang alerto sa pagprotekta rito. Habang lumalaki si Andrea ay unti-unti niyang itinuturo rito ang lahat ng nalalaman niya sa paglaban sa mga nilalang na nasa puwersa ng dilim. Ilang beses na pinagtangkaan ng mga aswang ang buhay ng bata, subalit lagi lamang silang nabibigo dahil sa pagtatanggol ni Nana Sela. Hanggang sa magdalaga ito. Napansin niyang balisa ang dalaga. Tinanong niya rito ang dahilan. Nahihiyang ipinagtapat ni Andrea na meron na siyang napupusuan. Nag-alala si Nana Sela, ngunit hindi niya yun ipinahalata. Sinabihan niya ang dalaga na ipakilala sa kanya ang lalaki. Nung gabi ring iyon ay pinapunta ni Andrea sa bahay nila si Crisostomo. Tumagundong ang kaba sa dibdib ng matanda nang makita ang binata. Naamoy niya agad na ito ay mula sa lahing aswang. Sinabihan niya si Andrea na pumasok muna sa loob at kakausapin muna niya ang binata. Sumunod naman ang dalaga. Sa harap ng bahay, doon kinausap ni Nana Sela si Crisostomo. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang matanda. Sinabi niya sa binata na layuan nito si Andrea dahil batid niyang mula ito sa lahi ng mga aswang. Ipinagtapat din ni Nana Sela na ang kumitil sa buhay ng tunay na mga magulang ni Andrea ay ang ama nitong aswang. Ikinagulat iyon ni Crisostomo, subalit nagbitaw ito ng salita na hindi niya maaring talikuran ang babaeng iniibig.
dahil sa nakaraang hindi nila ginusto at dahil sa magkaiba nilang lahi. Sinabi rin ng binata na hindi siya maaring pagbawalan ni Nana Sela dahil ito man daw ay galing din sa lahing aswang. Inamin ng matanda, isa nga rin siyang aswang. Pero ni minsan ay hindi niya pinairal ang pagiging aswang niya. Sa halip ay binuhos niya ang buong buhay niya sa pagtulong sa mga tao. Kaya hindi niya hahayaan na isang aswang din ang sisira sa buhay ni Andrea na napamahalan sa kanya at itinuring na tunay niyang kadugo. Ani Crisostomo, kahit umiiral sa pamilya nila ang pagiging aswang, ay hindi mapipigilan ni Nana Sela ang pag-ibigan nila ni Andrea kahit na anong mangyari. Pagkasabi niyon ay umalis na ito. Dinig ni Andrea ang naging pag-uusap ng kanyang Nana Sela at nobyong si Crisostomo. May pagdaramdam na hinarap ni Andrea ang matandang kumapkop sa kanya. Sinubatan niya ito sa paglilihim ng tunay nitong pagkatao. Tiniyak din niya rito na hindi nito magagawang paghiwalayan sila ni Crisostomo kahit pa ito ay isa ring aswang at kahit pa ang ama nito ang nagwakas sa buhay ng kanyang mga magulang. Nalungkot si Nana Sela sa naging desisyon ng dalaga na iwanan siya at sumama sa binatang aswang. Ilang araw at gabi siyang hindi makatulog sa sobrang pag-aalala kay Andrea. Hindi niya sigurado kung magagawa ni Crisostomo na ipagtanggol ito laban sa mga kalahing aswang. Pero ayaw naman niyang pilitin si Andrea na bumalik sa kanya dahil batid niyang na kay Crisostomo ang kaligayahan nito. Mabigat man ang kalooban sa mga nangyari ay walang magawa si Nana Sela kundi ipagpatuloy ang sariling buhay. Siya pa rin ang hilot, ang albularyo at nagsisilbing doktor ng kanilang bayan. Lahat ng tulong na makakaya niya ay buong puso niyang ibinibigay sa mga tao. Kaya naman ang lahat ng taga-baryo ay umaasa at nagmamahal din sa kanya. Hanggang isang gabi ay nakarinig ng mga katok si Nana Sela. Dali-dali siyang bumangon at pinuksan ang pinto. Si Crisostomo, humihingi ito ng tulong sa kanya dahil binihag ng mga kalahi nilang aswang si Andrea. Kailangan daw nito ang tulong niya. Sinabi ni Crisostomo na tulad ng pagtutol ni Nana Sela sa pag-iibigan nila ay hindi rin daw ito sinang-ayunan ng mga kalahing aswang. Ilang araw na silang nagpapalipat-lipat ng lugar, matakasan lang ang mga ito hanggang sa nasundan na nga sila at nakuha ng mga ito si Andrea. Walang panunumbat o paninising narinig si Crisostomo mula kay Nana Sela. Hindi na ito nagdalawang isip pa. Sumama ito kay Crisostomo sa kuta ng mga aswang sa baryo. Matyaga nilang hinanap ang pinagdalhan ng mga aswang kay Andrea. Sinuyod nila ang madilim na kakahuyan. Hindi pa man sila nakakarating sa nais nilang puntahan ay sinalubong na sila ng mga aswang at magkatulong na kinalaban nila ang mga ito. Nanlupay-pay man sa pakikipaglaban ay nanatili pa rin nakatayo si Crisostomo sa tabi ni Nana Sela hanggang sa magapi nilang lahat ang mga kalabang aswang. Nang marating nila ang kuta ng mga aswang ay dinatnan nila si Andrea na nakagapos at may busal sa bibig sa loob ng kulungang yari sa kawayan. Sa ibaba nito ay ang malaking kawa na may lamang kumukulong tubig. Hindi naman pinayagan ng pinuno ng mga aswang na si Barton na makalapit ang dalawa. Inutusan agad niya ang mga aliping aswang na dakpin din ang mga ito. Subalit pumalag ang dalawa at muli silang nakipaglaban. Namangha si Andrea sa liksi at lakas ng kanyang Nana Sela. Ngayon lamang niya ito nakitang nakipaglaban. Parang hindi ito matanda kung kumilos. Dahil marami nang napapatumba si Nana Sela at Crisostomo sa mga kapwa aswang ay umawat na si Barton. Ipinamukha ni Barton kay Nana Sela na matagal na nila itong pinagbibigyan sa pagtulong sa mga tao. Si Nana Sela ang pinakamatandang aswang na nabubuhay. Dapat daw ay mga kapwa aswang ang pinoprotektahan nito, hindi ang mahihinang nilalang na nakalaan lamang para maging pagkain nila. Sinabi naman ni Nana Sela na hindi niya gustong kalabanin ang kanyang lahi. Ang gusto lang niya ay mabuhay ng payapa. Subalit ang mga aswang ay patuloy na naghahasik ng lagim sa baryong iyon. Gayong maari naman silang kumain na lang ng mga hayop at hindi ng mga tao. Tinawanan na lang ng pinuno ang sinabi ng matanda at bigla itong sinakmal. Agad namang kumilos si Crisostomo para tulungan si Nana Sela. Kahit may tama na sa leeg, ay patuloy pa rin nakipaglaban ang matanda. Sinakmal din niya si Barton. Nagsukatan sila ng lakas at sa huli ay napatumba rin niya ang pinuno ng mga aswang. Nang mapatumba ito ay nag-atrasat ang mga natitira pang aswang at nagkanya-kanya ng pagkukubli sa dilim. Nilapitan ni Crisostomo si Andrea at pinakawalan.
Habang naglalakad sa madilim na kakahuyan pabalik sa bahay, ay muling nakaramdam ng panganib si Nana Sela. Isang batang aswang na lalaki ang nagkukubli sa dilim at may hawak ng sibat. Kahit nasa dilim, ay nakita ng matanda ang galit sa mga mata nito. Walang pag-aalinlangang sisibatin ng bata si Andrea, ngunit mabilis na humarang si Nana Sela, kaya't ang sibat ay dumiretso sa dibdib nito. Hahabulin sana ni Crisostomo ang batang aswang, subalit mabilis na itong naglaho sa dilim. Umiiyak na niyakap ni Andrea ang kanyang Nana Sela. Humingi siya ng tawad dahil sa kapahamakang idinulot niya rito. Pinasalamatan din niya ito sa ikalawang pagkakataon na iniligtas nito ang buhay niya. Una ay noong pagsilang niya at pangalawa ay sa pagwawakas sana ng buhay niya ngayon. Hinaplos ni Nana Sela si Andrea sa pisngi at sinabi, isa lang ang hihilingin niya rito. Ipagpatuloy nito ang kanyang gawain. Gamitin nito sa pagtulong sa kapwa ang mga itinuro niya. Nangako naman si Andrea, hinagka niya sa noo si Nana Sela kasabay ng pagpikit ng mga mata nito. Mula nang mawala na ang pinakamatandang aswang sa baryo ay si Andrea na ang pumalit dito. Sa tulong at paggabay na rin ni Crisostomo na patuloy ding nagpoprotekta sa kanya laban sa natitira pang mga aswang. Shoutout po sa mga taga Barber's Beauty Salon sa Dara sa Tanawan City, Batangas. Huwag po natin kalimutang i-share mga ka-diary, comment and react na rin po. Many thanks to all of you mga ka-diary ko. Sending hugs. To God be all the glory.